Igudit na babatiin na ako, malayan ang masina. Maaram ka na. Alam mo na hindi maganda yan, pero bakit mo kinikip o tinatago sa iyong puso? Bakit hindi mo hayaang mawala? Ha? Igawas ko dito niya, iparayo ko, ibig sabihin, hanggang maaari mga kapatid, itakwil natin ang mga bagay na yan. Kaya nga minsan ako mga kapatid, inisip ko, sabi ko, ayaw ko nang magmarunong. Dahil baka sabihin ng ibang mga tao na nagdudung-dunungan ako. Lalo na kapag may meeting kami ng mga pastor, hanggat maaari hindi ako nagsasalita. Siguro napapansin ni Pastor Paruko, kayo minsan tinatanong ko, ikaw pastor, anong masasabi mo? Hanggat maaari ayoko magsalita dahil parang nadidiscern ko na parang minsan inisip siguro ng mga tao na mga kapatid natin na minsan parang kontrabida ang dating ko. No? Dahil may mga bagay talaga na hanggat alam ko na hindi maganda, kahit sa mga meeting namin ng mga pastor, talagang sinasabi ko, kahit na masakit mga kapatid. Kahit nga nung time nandun kami nag-attend kami ng regional conference doon sa Negros. Mayroon doon, nung nag-meeting na kami, lahat ng mga tinatawag na mga ministers na mayroong tinatawag na card holder o may ibig sabihin, may lisensya, may card ba, may ID. Kailangan ka magbigay ng pinaka-contribution mo ng 70 pesos. At nung time na yon, medyo malaki-laki pa yon. 70 pesos. So, nung nag-meeting na kami, dahil nandun yun sa batas, kumbaga sa kuwampa, nakasarabutan ba, na maghahatagin 70 pesos sa tanang mga card holder na mga ministro o mga pastor. So, nag-react agad ako, sabi ko, lahat ba tayo rito ay may card o may ID? Sabi nila hindi. O bakit sinisingil? Yung batas natin ay yung card holder lang. Pero karamihan sa atin dito wala. Diba? So kung titingnan mo, parang hindi naman mali. Dahil para naman sa kabutihan yun, dahil makaka-earn tayo ng tinatawag na pundo para sa gawain. Pero bakit ganun mga kapatid? Sabi naman ni Pastor Sarduan, kaya siyang presiding officer na, wag na lang nating isipin na wala tayong card. Isipin natin na mayroon tayong mga card. Sabi ko, hindi yan pwede. Kung ano ang nasa batas na pinagkasunduan natin, dapat ang susundin natin. Dahil kung tinotolerate natin yung mga maliliit na mga bagay, paano paano natin may tutuwid ang mga malalaking bagay kung sa maliit pa lang ay hinahayaan lang natin. Kung tutuusin, yung mga malalaking bagay, nagsisimula yan sa maliit. Natigilan sila. Sa madaling salita, sabi naman ng kapatid natin isa, ugod man ano, sakto good man ano. Ano man ko atong buhaton ninhiya. May man tinatawag na aminda. Yun amindahan ang balaod. Mawaray na inuupod na lang dito na mawaray ID or may ada basta ministro ka o magamit ka dito aburato ng Ginoo, pwede ka maghatag or maghatag kain si tinta. Na-correct. So, ganyan ba mga kapatid? Ang punto doon, lahat tayo ay may mga tinatawag na mga negatibo. Pero, iba yun ang mga kapatid na alam mo na hindi tama, pero yun pa rin ang ginagawa. Amen. Yun pa rin ang laging nangyayari sa buhay natin. Kaya nga, balikan natin yung sinabi ko. Kaya nung time na yun, na sinabi niya, pare-pareho lang naman yan, mga ganyan. Sabi natin Panginoon sa kanya, huwag mong hamakin ang iyong kapatid dahil ang kahinaan nila ay kahinaan mo rin. So, nung dumating na yun ang salita ng ating Panginoon sa kanya, habang siya ay kumakain, natigilan siya. Hindi na siya umimik. Minsan